Sa gitna ng pagod at tungkulin, nagiging ilaw pa ba tayo sa kapwa? Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, firefighters, jail officers, at lahat ng mga nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Executive Officer ng Office of the Chief Chaplain of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, February 8, 2026, ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At ang kagandahan ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay ang kanilang kasimplihan. Hindi humihingi ang Diyos ng kabayanihan araw-araw. Hindi niya hinihiling ang perpekto. Ang hinihiling niya ay ito, maging tapat sa pananampalataya kung nasaan tayo ngayon. Sa Ebanghelyo, malinaw ang sinabi ni Jesus. Kayo ang asin ng mundo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Pansinin ninyo, hindi niya sinabing dapat kayong maging asin at ilaw. Sinabi niya, kayo ay. Kung tayo ay biniyagan, kung tayo ay nanunumpa na maglingkod sa bayan at sa Diyos, kung tayo ay pamilyang sumusuporta sa mga naglilingkod, nasa atin na ang asin at ilaw. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, Kristiyano ba tayo? Ang tanong ay mas seryoso. May epekto pa ba ang ating buhay? Ang asin na walang lasa ay walang silbi. Ang ilaw na tinatago ay walang tinutulungan. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 58, verses 1 to 7, diretsong nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Hindi siya nalulugod sa dasal kung wala namang malasakit. Hindi sapat ang pagsamba kung walang awa. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok pagkatapos ng dasal sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa, lalo na sa mahihina, pagod at sugatan. Sabi ng Diyos, kung gayon, sisikat ang iyong liwanag tulad ng bukang liwayway. Pansinin ninyo ang pagkasunod-sunod. Una, ang malasakit. Saka dumarating ang liwanag. Ang pananampalatayang tahimik lang ay nananatiling madilim. Pero ang pananampalatayang umaabot sa kapwa ay nagliliwanag. Sa ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento, chapter 2, verses 1 to 5, umamin si San Pablo. Hindi siya dumating na may magagandang salita o tapang ng loob. Dumating siya ng mahina at nagtitiwala sa Diyos. Bakit? Dahil ang pananampalatayang nakasakdal sa tao ay madaling gumuho. Pero ang pananampalatayang nakaugat sa Diyos ay matatag kahit may pagsubok. Ito ang magandang balita para sa atin. Hindi kailangang perpekto ang sundalo at lahat ng nasa serbisyo. Hindi kailangang walang takot ang sundalo at lahat ng naka-uniforme. Hindi kailangang laging matatag ang pamilya. Sapat na ang pusong mapagpakumbaba na nagsasabing, Panginoon, kailangan kita. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verses 13 to 16, ipinaalala ni Jesus, ang asin ay tahimik na gumagana at ang ilaw ay hindi sumisigaw. Kusa itong nagbibigay liwanag. Kadalasan, ang pananampalataya ay ganito, pagpili ng pasensya kaysa galit, katapatan kahit walang nakakakita, pagganap ng tungkulin kahit pagod, paggalang kahit mahirap. Hindi ito dramatic, pero makapangyarihan. Mga kapatid, hindi kailangan ng mundo ang mas maingay na Kristiyano. Kailangan ito ang mas maliwanag na buhay. Kapag namuhay tayo ng may malasakit, kababaang loob at integridad, maaaring makalimutan ng iba ang ating mga salita. Pero hindi nila makakalimutan
ang liwanag ng Diyos na nakita nila sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, gawin mo kaming asin na nagbibigay lasa sa buhay at ilaw na nagbibigay pag-asa sa gitna ng dilim. Tulungan mo ang aming mga sundalo at lahat ng mga nasa serbisyo na isabuhay ang kanilang pananampalataya bilang mga lingkod ng bayan at bilang mga pamilya ng naglilingkod sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.